Ang tanong ni Pulong, bakit kinakailangang i-demonize ang China? 'Di ba? Basahin lang po natin. Ito translated na kasi Bisaya po yung pagkakaano ni Pulong. Ito po reaction ni Pulong Duterte dito po sa banat ni pinagre-resign po lahat daw po ng pro-China na mga halal ng mamamayan, pinagre-resign ni Gibo. Ito po ang pahayag ni Pulong Duterte. Kung makapagsalita si Defense Secretary Gibo Teodoro, akala mo kung sino na dapat daw magbitiw sa pwesto ang mga inihalal na opisyal na may ibang paninindigan sa West Philippine Sea. Hoy Gibo, dahan-dahan. Ito si Pulong Duterte to. Hoy Gibo, dahan-dahan lang. Hindi mo pinili ang inihalal na opisyal. Ang mga Pilipino ang naglagay sa kanila sa pwesto. Kung mayroon kang ebidensya na traidor sila sa bansa, maghain ka ng kaukulang kaso at ipakitang ebidensya. Huwag kang sige resign na akala mo ikaw may-ari ng gobyerno. Alam po ninyo, totoo po yan eh. Lagi sila sinasabi na, yung mga nagsasabi po na dapat kaibiganin natin ng China. Totoo naman eh, dalawa po approach dyan sa West Philippine Sea, di ba? Yung alitan natin with China, dalawa po approach dyan. Yung approach ngayon, na mayat-maya tayong binubomba, mayat-maya tayong nilulusob, o yung approach ni Duterte, makipagkaibigan tayo. Relatively, peaceful tayo dyan sa West Philippine Sea with China noon. Ginibap ba ni Tatay Digong yung ating territorial, yung panalo natin sa West Philippine Sea? Hindi. Wala tayong ginigive up nung panahon ni Tatay Digong. Wala rin tayong nakuwang teritoryo nung panahon ni Tatay Digong. Pero hindi tayo binobomba, mayat-maya ng mga water cannon, hindi tayo binubundol ng mga barko nila. Different approach. Sa tingin ko, practical yung approach ni Tatay Digong. Di ba? Kung isa lang po ang problema natin dyan sa South China Sea, makipagkaibigan tayo. Di tapos ang problema. Bakit mo susutilin? Sa totoo lang po, ano po bang ayaw ninyo sa ginawa ni Tatay Digong? Ano po bang masama doon? Kaaway po ba natin ang China in the first place? May deklarasyon po ba tayo ng gera? Kung wala po tayong deklarasyon ng gera, kaibigan po natin sila. Actually, kaibigan natin ang China. Bakit po, pag makikipagkaibigan yung mga opisyal natin sa China, bakit minamasama ninyo? Kung isang tanong lang po, kaaway ba natin ng China o hindi? Hindi naman natin sila kaaway. Kaibigan po natin sila. Kaibigan ba natin ng China o hindi? Kaibigan. Nakipagkamay pa nga si BBM. Nagnakaw pa nga ng pakikipagkamay. Kaibigan po natin yung China. Bakit po tayo galit na galit sa mga opisyal na gustong makipagkaibigan sa China? Hindi naman nila sinasabi na tayo po ay maging estado ng China o maging probinsya ng China. Wala naman nagsasabi ng opisyal natin na, bakit gusto rin ba tayong maging probinsya ng China? Katulad lang po yan ng US. Kaibigan rin natin ng US. May pumipigil po ba sa inyo makipagkaibigan tayo sa US? Wala rin. Kaibigan po natin ng China, kaibigan natin ng US. Ano po problema? Di ba? Bakit nyo pinoproblema? Ganito po yan. Kaibigan natin lahat. Kung kalaban po natin, deklarado po tayo na kaaway natin ng China. May deklarasyon po na kaaway natin ng China. At kumakampi ka sa China. Yan, traidor ka. Wala naman pong declaration ng war with China tayo. Wala po.
Ibig sabihin ba doon kaibigan natin ng China? Opo. Pwede mo ako, kung ako lang masusunod kaibigan yung China, kaibigan ng US, wala naman po problema. Naranasan na nga natin yan, panahon ni Tatay Digong. Maganda po epekto sa atin nung pakikipag-kaibigan sa China at the same time sa US. Sila kasi, ano pa yung panahon pa po yan ng Cold War. Nung panahon po nung after ng World War II, na naging nahati po sa dalawa ang mundo, yung isang maka-Russia o maka-USSR at yung isa naman maka-US. Mamimili ka lang dapat sa dalawa. Tapos na po tayo dyan sa panahon ng Cold War. Wala na pong Cold War ngayon. Tapos na po, yung US mismo, nakikipagkaibigan sa China. Oh, bakit bawal tayo makipagkaibigan? US nga nakikipagkaibigan sa China. Kayo naman, no?